Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang ating module na sa Panitikang Filipino at ito ang ating Aralin 3, mga anyong patuluyan. So sa araling ito, makikilala natin ang iba't ibang anyo ng patuluyan. Ilan sa mga ito ay ang tinatawag nating maikling kwento, kwentong bayan, alamat, pabula, sanaysay at nobela. So, pagkatapos nating mapag-aralan ang module na ito, inaasahan na makikilala mo ang iba't ibang anyong patuluyang nakasulat sa Filipino at matutukoy mo ang mga katangian ng anyong patuluyan at pagkakaiba nito sa anyong patula. So, basahin natin mga kwentong bayan. Tayong mga Filipino ay madalas na nagtitipon-tipon at karaniwang nauuwi ito sa biruan, awitan, kwentuhan at paglalaro. Ang kwentuhan ang pinakakaraniwang nangyayari. Tungkol ito sa mga buhay-buhay o sa mga namanang salaysay. Ito ngayon ang tinatawag nating kwentong bayan. So, ano nga ba ang kwentong bayan? Kwentong bayan o folktale sa English ay mga pasalitang pasalaysayan sa tradisyong patuluyan. So, ito ay kinikwento sa normal na paraan ng pag-uusap at pasalita, karaniwan nangyayari sa pang-araw-araw na pag-uusap. Ang salitang bayan sa salitang kwentong bayan ay nagsasaad ng hindi alam kung sino ang taong orihinal na naglahad ng kwento. Ito'y hindi nasusulat o nakasulat sapagkat ito'y pasalin-salin lamang sa bibig ng marami. Walang tanging nagmamay-ari nito kundi ang bayan. So, yung kwentong bayan, wala siyang kung sino talaga yung gumawa, nagsulat o kanino nagmula. Dahil ito ay nagpasalin-salin na hanggang sa ngayon. Yan. Ang kwentong bayan ay nauuri ayon sa nilalaman at pamamaraan ng paglalahad nito. Ang mga sumusunod ay iba pang uri ng kwentong bayan. So, alamat o mito. Alam naman natin pag sinabing alamat, ito yung mga pinagmulan ng isang tao, bagay, hayop, lugar. Yan, halimbawa yung alamat ng Sampaguita, alamat ng Lanzones. So, ito ay tumutukoy sa pinagmulan o legend sa English na ang ibig sabihin isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Ito ay karaniwang tungkol sa mga Diyos at Diyosa, bathala o mga anito. Kasama rin dito ang tungkol sa mga nilalang tulad ng kalikasan, langit, mundo at unang tao. Kaugnay din dito ang tungkol sa pagsamba ng tao sa may lalang o may kapal. May mga pagkakataon ding may mga nilikha na tanging dinadakila o binabayani. Ito hindi kanilang katapangan. Ito'y dahil sa kanilang katapangan, kagitingan o kapangyarihan. Ilan sa mga mito sa ating bansa ay patungkol sa pagsamba tulad ng pagkakaroon ng mga Bicolano na tinatawag na gugurang. Ang mga Ilocano naman ay may kabunian. Ang mga Bilaan ay may adwata at ang mga Tagalog naman ay may bathala. Kung tungkol naman sa mga bayani, ang mga Bicolano ay may handing, isang magiting na bayaning pumatay sa higanteng ahas. So, ayan. Alam naman natin yung alamat. Yan. Maraming alamat na pwedeng mabasa at pwedeng mapakinggan, mapanood sa TV man o sa internet. Yan. Subukan natin. Maglista ng 5 alamat o mito na alam mo. Pagkatapos, paghambingin kayo ng kasama mong mag-aaral. Kung meron siyang alam na alamat o mito na hindi mo pa alam, pakiusapan mo siyang ikwento niya ito sa'yo. Ganon din ang gagawin mo kung meron kang alam na hindi niya pa alam. So, maglilista ka ng mga alamat, 5 alamat, at hahanap ka ng partner mo na pwedeng paghambingin ninyo yung mga sagot ninyo. Kung alam niya ba yung mga nasa listahan mo at kung alam mo ba yung mga nasa listahan niya. Ngayon, kung alam mo lahat ng nasa listahan niya, maaari kang manghingi sa kanya ng iba pa na hindi mo pa alam. O maaari ka pang manghingi ng pamagat na baka hindi mo alam.
at puwede niyang ikuwento sa'yo. At gano'n din yung gagawin niya ay gagawin mo sa kanya. Ang pabula. Pabula ang unang naging tanyag sa Gresya o sa Greece dahil sa mga kuwento ni Aesop na taga-Gresya na tinaguriang Aesop Fable. Ang pabula ay kwentong bayan na karaniwang isinasalaysay ng mga magulang sa kanilang mga anak upang aliwin at pangaralan. Dahil mahilig ang mga bata sa mga hayop, ang mga tauhan sa kwento ay pawang mga hayop. Ang mga hayop ay ginagamit upang kumatawan sa katangian o pag-uugali ng tao. Halimbawa, ang ahas ay nahalin tulad sa isang taong taksil, ang unggoy o matching sa isang taong tuso, ang pagong ay sa taong makupad, sa mga kalikasan naman ang rosas ay kumakatawan sa babae o pag-ibig, ang bubuyog ay isang mapaglarong manliligaw at kung ano-ano pa. So, halimbawa ng pabula ay yung kwento ng Kuneho at Pagong. Yan. Alam naman natin ang kwento ng kuneho at pagong na nagpaunahan sila, nakatulog yung pagong ay nung kuneho at naunahan siya ng pagong. Pagising niya, nasa finish line na yung pagong. Sa ganitong paglalahad, naiiwasan ng mga ang makasakit sa damdamin ng tao sakali mang may nakikinig na maaring siyang tinutukoy ng tema. Sabi nga sa isang salawikain, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Sa mga panahong supilang pamamahayag, ang pabula ang mabisang sandata para mapahayag ang katiwalian at mailantad ito sa mga kinauukulan. So yun, ginagamit din itong pabula yan para itago yung mga tao sa mga katagang yan, sa mga hayop. Parang nahalin tulad nila yung mga tao sa hayop para hindi makasakit ng damdamin na direkta sa kanila. Ang parabola. Ang parabola ay karaniwang hango sa Biblia o banal na kasulatan. Sa mga Kristiyano, ang pabula ay ang pagtuturo ng pangangaral ni Jesus noong magsisimula siya sa kanyang misyon. Isang halimbawa niya, ang tao ay may mata ngunit hindi nakakakita, may mga tenga subalit hindi nakikinig. Sa pamamagitan ng kaisapang ito, nagmuni-muni, mauunawaan at makikilala ng isang tao ang kanyang sarili. Yan, katulad din daw siya ng pabula na may simbolo ng malalim na kahulugan nito na dapat pag-isipan. Yan. So, ang parabola ay tungkol sa mga kwento na pambibliya o sa banal na kasulatan. Sa ibaba, may halimbawa ng parabola. Basahin mabuti at subukan mong bigyan ng kahulugan ito. Pagtas basahin, sagutin ang tanong at isulat ang iyong sagot sa mga patlang na nakalaan. Yan. So, babasahin to. Yan, babasahin natin to, itong buong to, at ito. Pagkatapos ay, base sa nabasa mo, ano yung kahulugan ng nabasa mo. Yan ang parabolang binasa mo na may pamagat ang don at ang pulubi. Basahin natin ng mabuti.
Ayan. Sulat ang sagot, isulat ang naintindihan mong kahulugan ng parabola. Yan, kwentong kababalaghan. Kwentong ito, isa ring uri ng kwentong bayan, subalit kaibahan nito ang naunang nabanggit. Ito'y sadyang likang isip lamang. So, hindi siya totoo o mula sa pakislot na guni-guni ng tagapagsalaysay. Ang kadalasang tema ng kwentong ito ay tungkol sa mga kababalaghan gaya ng maligno, duwende, multo, tikbalang, aswang at iba pa. Kadalasan, walang naniniwala dito at karaniwang pinagkakabit-balikat lamang ang mga kwentong ito. Noong araw, ginagamit na panakot ito ng matatanda. Sa mga anak nilang matitigas ang ulo. So, yeah. Ngayon, yung mga kwento kababalaghan, hindi lang siya likang isip. Merong mga nagkikwento na base daw yun mismo sa kanilang tunay na naranasan o tunay na pangyayari. Yung may mga palabas din na nakikita natin o napapanood natin na may kababalaghan. Meron din tayong nababasa sa mga comics na kababalaghan ang tema ng kanilang kwento. Mga kwentong katatawanan. Ang kwentong katatawanan ay maaaring gawa-gawa lamang bilang mga kantyaw o kaya na may pangyayari pang araw-araw sa kapaligiran. Nasa halip na takasan ng katotohanan o realidad dito sa mga pabilong paraan na kukuhang tanggapin ng maluwag ang buhay. So yan, kwentong katatawanan, na mismo nakasakit sila ng kapwa nila, yan, dinadaan na lang nila sa tawa yung realidad at katotohanan na ganito ang buhay, ganyan ang buhay. Mga palaisipan. Katulad ng bugtong, ang palaisipan ay pahula ang nagpapatalas ng isipan. Ang kaibahan ng palaisipan sa bugtong ay hindi ito nakataludtod, walang sukat o tugma at nakasulat lamang sa anyong pakwento. Ang mga pananalita ay malaya at ginagamit sa araw-araw at karaniway nagtatapos sa isang tanong. Ito'y parating isang sanayan ng mga tao noong araw ng larangan ng matematika at lohika. Minsan gagamit talaga siya sa math. Ayan. Ito ay nagsisilbing panukat ng talino at pampasigla ng pulso. Yan, ayan o. Ito'y para isang sanayan ng mga tao noong araw sa larangan ng matematika. Maikling kwento. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang makabagong sangay ng panitikan na sadyang kinakathang masining upang madaling pumasok sa isip at damdamin ng magbabasa ang isang pangyayari sa buhay na inilalarawan sa kwento. Ayan, maraming maikling kwento pero lagi siyang merong bahagi, simula, gitna at katapusan. So sa simula, matatagpuan ang tatlong mahalagang sangkap ng elemento. Ito yung tauhan. So, sino-sino yung mga tauhan, ano yung katangian niya, ano yung katayuan niya dun sa kwento, ano yung gagampanan niya. Doon din natin makikita kung sino yung bida, kontrabida, yan, doon pa lang sa simula. Yung tagpuan, yan. Ano ba yung panahon, kung tag-init ba nung araw na yon, anong oras yon, saang lugar ba ginawa. Yan. Sa gitna, andito rin yung tatlong elemento. Yung saglit na kasiglahan na nagpapakita ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan. Yan. Tapos ang tunggalian, yung pakikibaka o yung pag-aaway o yung pagtutunggali ng mga tauhan o ng bida at kontrabida. Tapos yung pangatlo, yung kasukdulan. Ang kasukdulan, ang pinakadulang bahagi ng kwento kung saan iikot ang kahihinatnan ng tanging tauhan kung ito ay kasawian ba o tagumpay.
So sa kasukdulan, doon natin makikita kung ano ba yung susunod na mangyayari. Mabubuhay ba yung bida? Mamamatay ba yung kontrabida? Mabubuhay ba yung kapatid ng bida? Ganon. Ayan. Sa wakas, dun sa part na wakas, sa pagsusulat natin ng maikling kwento, sa wakas naman, doon naman matatagpuan yung kalakasan at ang kinatapusang sangkap. Sa kalakasan, mababatid ang mga kamalian o kawastuhan ng mga di inaasahang naganap sa pagbulbuhol na dapat kalagin. Ayan. Yan, dito ay masosolusyonan na yung mga problema, kung ito ba'y maaaring masaya, malungkot, pagkapanalo ba ng bida o pagkamatay ng bida, pagkatalo ba ng bida o pagkatalo ng kontrabida. May mga ibang kwento na hindi binawakasan at wala ng dalawang huling sangkap nito. Iniiwan na lamang itong bitin at sa kasukdulan at tinahayaan na lamang ang magbabasang humatol o magpasya sa dapat kahinatnan nito. So may ibang kwento na hindi na pinapakita kung namatay ba yung kontrabida, kung magkakatuluyan ba talaga yung bida tsaka yung leading man niya o yung leading girl niya, gano'n. May mga ganong palabas, may mga ganong maikling kwento na binibitin tayo. Tas tayo na lang yung nag-iisip kung ano ba yung magiging final na pangyayari sa kanila. Basahin ang halimbawa ng maikling kwento. Sinulat ito ni Macario Pineda noong 1933 at may pamagat na Suyuan sa Tubigan. So babasahin natin tong link na yung na to, babasahin natin yung maikling kwento na to na nakabuod na. Yeah. May pamagat na Suyuan sa Tubigan. Yeah. Basahin natin ng mahina, ng tahimik at naiintindihan tong kwento na to. Ayan. So, nagwakas ang kwento sa pahiwatig na natalo natalo ni Pastor si Ore sa pag-aararo. Pero natalo ni Ore si Pastor sa pag-ibig para kay Pilang. So, natalo ni Pastor sa pag-aararo si Ore. Pero si Ore naman ay natalo siya doon sa puso o sa pag-ibig ni Pilang. Tandaan, ang anyong patuluyan ay isang uri ng panitikang Filipino. Inilalahad ito sa pangkaraniwan at pang-araw-araw na pasalita. Hindi gaya ng anyong patula na daloy ng pinakabubukal ng kaisipan at damdamin ay madulas o tuloy-tuloy dahil may bilang ang pantig ng mga salitang sasabihin at kailangan magkakasing tunog ang mga ito. Yan. Panitikang Filipino. Yan. Sa anyong patuluyan naman, malaya kang lumabas sa bibig ang mga salita. Madulas, mabilis dahil hindi naman kailangan pang
pakaisipan o piliin ang mga salita para pagandahin ang dating sa tenga. So, yan, malaya ka, parang pang-araw-araw lang na kwentuhan o pang-araw-araw lang na pananalita yung gagawin mo. Hindi mo na kailangan mag-isip ng tugma, ng ilang saknong, ng ilang magagandang salita para pagandahin sa tenga yung mga sinasabi natin. Dahil ito ay parang, ayun nga, pang-araw-araw lang na pananalita natin. Pang-araw-araw na kwentuhan, madaling intindihin at maunawaan ang pangyayaring inilalahad sa anyong patuluyan. Sa araling ito, napag-aralan mo ang mga sumusunod. Yan, napag-aralan natin ang kwentong bayan. Yan. Nagpasalin-salin, walang may-ari. Yan. Alamat at mito. So, mga pinagmulan ng mga bagay-bagay, ng mga tao, ng lugar, ng pangyayari. Alamat, pabula. Ito yung mga may character o mga tauhan ay hayop na inihahalin tulad yung pag-uugali nila sa isang tao. Kwentong kababalaghan, mga nakakatakot at kathang-isip o kuro-kuro ng manunulat. Kwentong katatawanan, ito yung mga nakakatawang kwento na parang pang-araw-araw lang ng pag-uusap. Palaisipan, kadalasan ginagamit ito sa matematika. Maikling kwento, ito yung kwento na merong simula, gitna, at wakas. Meron din siyang mga elemento ng maikling kwento. Ayan. Basahin mo ang mga sumusunod na anyong panitikang patuluyan. Tukuyin mo kung ito ay kwentong bayan, parabola, alamat, pabula o palaisipan. Isulat ang iyong sagot sa nakalaang patlang sa ibaba. So, babasahin natin yung mga nasa loob ng kahon at tutukuyin mo kung ito ba ay kwentong bayan, parabola, alamat, pabula o palaisipan. Tapos, isusulat mo ang sagot dito sa blanco o sa patlang na nasa ibaba ng kahon. So, ang number 1 ay pabula. Number 2, bakit napakataas ng langit? Ang tamang sagot ay alamat. Kung bakit napakataas ng langit. Number 3, walang malaking nakapupuwing. Ito ay alamat at ito ay pabula. Pabula. At ito ay alamat. Ang number 3 ay pabula. Number 4 ay ang dakilang Peking. Pakibasa. Ito ay parabola. Tamang sagot ay parabola. Yan. Number 5, ang mahiwagang lampara.
Tamang sagot ay palaisipan. Palaisipan. Tapos na tayo sa ating araling 3. Nawa ay matandaan ninyo ang mga pag-aralan. Ang kwentong bayan, maikling kwento, alamat, mito, parabola, pabula, palaisipan. Itutuloy natin ang ating pag-aaral sa susunod na video.